Magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ayan, ngayon ay January 31. Happy midweek po sa inyo pong lahat. At napakaganda po ng ating pong pag-uusapan ngayon, ang panganib ng kapabayaan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Dito po sa Hebreo 2:3, ingatan niyo po nawa kami at gabayan sa pag-unawa dito at ma-apply namin ito sa aming buhay. Nawa po Panginoon, marami kami matutunan ngayon at upang ito'y makatulong sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa ating pong pinaka-key text, matatagpuan po natin sa Hebreo. Sabi po dito, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So sabi po dito mga kapatid na ang ating pong Panginoon ay gumagabay po sa atin. So kinakailangan po na tayo ay makatakas at wag nating pabayaan na tayo ay nasa kumunoy ng kasalanan. Ayan, kailangan may gawin tayo mga kapatid. Wag nating hahayaan anumang bagay na hinahayaan po natin, ito'y napaka panganib. Lalo na kung tayo ay hinahayaan natin na tayo ay patuloy na nagkakasala. Ayan, kailangan meron tayong gawin. Kailangan tayo ay umiwas kung hangga't maaari. Sabi dito, walang mas dakilang kaloob ang maaring mabigay sa tao kaysa maunawaan kay Kristo. Ang pagpapabayang mapanghawakan ang hindi mabibiling kayamanan ng kaligtasan ay nangangahulugan ng walang hanggang pagkasira ng iyong kaluluwa. Yan, sabi dito, no, ang pagpapabaya, pagkasira po ng ating pong kaluluwa. Lalo na kung ating pabayaan yung pong kaligtasan sa ating pong buhay. Yan. Kailangan po natin maintindihan ito. Huwag tayong magpabaya na hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoong Diyos kung anong karakter ng Panginoon. Di ba nga napag-aralan natin kahapon, tayo, marami ang mga tao na busy sa mga pansamantala sa sanlibutan na ito at napapabayaan ang mahalagang bagay. Kapag napabayaan natin ang mahalagang bagay tungkol sa ating Panginoong Diyos, tungkol sa ating Panginoong Jesus, ito ay lubhang nakapakapanganib. Bakit? Mapapahamak tayo yung buong pagkatao natin. Ang panganib ng pagwawalang bahala sa Diyos at pagpapabaya sa kanyang regalo ay nasusukat sa kadakilaan ng kaligtasan. Ginawa ng Diyos ang hangganan sa sukdulan ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Kapag kapabaya tayo sa regalo ng Panginoon ng kaligtasan, tayo ang lugi dyan. At mapanghalib yan dahil sa impyerno ang bagsak mo sigurado, di ba? Ang mga mapagkukunan ng walang katapusang pag-ibig ay naubos na sa pag-iisip at pagsasakatuparan ng panukala ng pagtubos para sa tao. Inihayag ng Diyos ang kanyang karakter sa kabutihan, kahabagan, pagmamahal at pag-ibig na ipinakita upang iligtas ang isang lahi ng mga nagkasalang rebelde. So dito po mga kapatid, number one na hindi po nagpabaya para po sa ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Niligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya tayo pinabayaan mga kapatid. At narito ang sinasabi ng ating pong devotional, ang pagka-rebelde natin, tayong mga nagkasalang rebelde, no, rebelde tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas. Kaya po wag nating pabayaan din yung pong pagtanggap natin sa Panginoon sa kaligtasang iniaalok niya sa atin. Huwag tayo magiging pabaya. Kapag ka ang sinaing ay napabayaan, masusunog, di ba? Kapag kapag ka pabaya tayo kahit yung pong simpleng pinapainit nating tubig o pwedeng matuyo dahil sa pagpabaya, di ba? Oh, kapag ka ang gripo na tumutulo, hinayaan, pinabayaan, mapanganib. Baka sa susunod na mga buwan, malaki ang bayarin mo kahit sa kuryente, di ba? Oh. Kapag pinabayaan natin ang isang bagay, delikado. Ako minsan nakapagpabaya ako doon sa aking tricycle, yung nut maluwag, hindi ko hinigpitan. Kaya yung natanggal yung pong likuran ng aking sidecar. So, hindi dapat gano'n tayo mga kapatid. Lagi nating titignan, lagi nating i-check ang ating pong buhay, ang ating pong
spiritual na buhay, wag tayo magpapabaya dahil yan ay matinding kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Ano ang maaring gawin na hindi pa nagawa sa mga probisyon ng panukala ng kaligtasan? Kung ang makasalanan ay mananatiling walang bahala sa pagpapakita ng kabutihan ng Diyos, kung hindi niya pinapansin ang napakalaking kaligtasan, ano ang maaring gawin upang maantig ang kanyang matigas na puso? Ang pandesal na matigas, ang kinakailangan ay mainit na kape, mainit na Milo o mainit na gatas. Ayan ang pinakamasarap, mga kapatid. Pero ang pinakamatindi para palambutin ang matigas na puso na na pabaya sa panalangin, pabaya sa Panginoong Diyos, pabaya sa spiritual na buhay, ang kinakailangan mainit na panalangin sa ating pong Panginoong Diyos, di ba? Anong kahalagahan, anong kadakilaan ang ibinibigay nito sa tema ng pagtubos na siyang nagsagawa ng kaligtasan ng tao ay siya ring ningning ng kalwalatian ng Ama, ang malinaw na larawan ng kanyang persona. Ayan. So dito po, mga kapatid, yung pong tema ng pagtubos, yung pong larawan ng kanyang persona ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang Ama natin sa langit, ang siya pong nagsagawa ng kaligtasan. Ang siya pong nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo ay maligtas. Ano? At yung pong paggabay ng banal na Espiritu, tinutulungan tayo na magdesisyon para sa panig ng ating Panginoong Hesus. Bawat araw yan. At number one na ginawa din ni Jesus Christ, yun na nga, ah, hindi nagpabaya si Jesus na tayo ay mahatulan ng kamatayan na walang hanggan ng ganun-ganun basta. Ipinaglaban tayo ng Panginoon, ikaw at ako ay pinaglaban ng Panginoon. Kaya hindi po pwedeng magpabaya, mga kapatid. Paano kung gayon, ituturing ng langit ang mga nagpapabaya na napakalaking kaligtasan sa ginawa para sa tao sa gayong walang hanggang halaga? Ayan. Sabi pa dito, ang pagpapabayang mapanghahawakan ang masaganang mga pagpapala ng langit ay pagtanggi, pagwawalang bahala sa kanyang kapantay ng Ama, ang tanging makapagliligtas sa nagkasalang tao. Kapag nagpabaya tayo, mga kapatid, no, yung pong kaligtasan hindi natin matatanggap. Pag binaliwala natin ang ating pong Panginoong Diyos, hindi po natin matatanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya total, ngayon po marami ang mga taong ganyan. Marami ang mga tao na nagpabaya sa kaligtasan. Marami ang mga tao na ang lagi nilang iniisip, ang lagi nilang tinatanong kapagka mayroong pangangaral ay meron bang mapapala diyan sa pagpunta diyan sa evangelism. Ayan, mga kapatid. Eh, ako naman nasa isip ko, pumunta ka sa hindi, walang mawawala sa akin. Basta sa akin ibinahagi ko ang mabuting balita. Ngayon kung hindi ka tatanggap, hindi namin kawalan, 'di ba? Eh, ano bang ano ko dun? Eh, gusto nga namin na maligtas ang lahat ng mga tao. Ang ating Panginoong Diyos nga gusto maligtas ang lahat ng mga tao. Ngayon sa akin wala yun. Kung hindi sila tumanggap, eh, 'di wag. Eh, ayaw nila, eh, 'di ba? Nagpabaya ka, eh. Kasalanan mo yun kapagka sa pag-aaraw ng paghuhukom, eh, walang sisihan, 'di ba? Dahil ibinahagi natin yung mabuting balita. Nagpabaya lang mga tao. O itatapon ba natin sa pamamagitan ng pagpabaya kay Kristo ang tangi nating pagkakataon para sa buhay na walang hanggan? Aba, hindi ko pababayaan. Yun ang hindi ko pababayaan. Papabayaan ko na yung sinaing na nasusunog. Ay, baka yung sinaing yung nasusunog, eh, okey lang. Basta hindi ko pabayaan ang tungkol sa kaligtasan. Mapabayaan ko na, yung aso namin yung ibon, hindi mapakain, yung aso. Eh, basta't hindi ko mapabayaan yung pong paghawak kay Jesus Christ para diyan sa langit na bayan, sa buhay na walang hanggan, makilala at makita ang ating Panginoon na mukhaan. Anong pag-ibig? Anong kahanghangang pag-ibig ang ipinakita ng anak ng Diyos? Ang kamatayang nararapat sa atin ay pinahintulutang sumapit sa Kanya upang ang kawalang kamatayan ay maibigay sa atin na hindi kailanman maaaring magkamit ng gayong gantimpala. Dito yung mga kapatid, ano, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kamatayan na deserve natin, kamatayan na walang hanggan doon sa impyerno, deserve natin yun, eh. Pero inalis yun ng Panginoong Diyos sa atin at pinalitan nga ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito yung offer ng Panginoong Diyos. Magandang offer, di ba? Ang kailangan lang ng tao tanggapin ito. Huwag pabayaang makawala. Huwag magpabaya sa buhay. Huwag magpabaya sa panalangin, sa pag-worship, sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Bagkus
tayo ay tumungo sa ating Panginoon bawat araw. I-grab natin yung opportunity. Ito'y panahon ng kaligtasan, di ba? Hindi ba't dakila ang kaligtasan sa kapayakan nito, sa kamangha-mangha sa lawak ng saklaw nito, sa pagninilay-nilay sa kaganapan ng paglalaan na ginawa ng Diyos upang ang bawat anak na lalaki at babae ni Adan ay maligtas. Naaakay tayo na ibubulalas kasama ni Juan. Ano sabi ni Juan? Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. 1 John 3:1. Masdan naman ninyo ang bawat isa sa atin kung anong ginawa natin, anong klaseng pagbabaya ang ginawa natin para tanggihan yung kaligtasan ng Panginoon. Abay, sa buong universe, mga kapatid, tayo ng pinakakatawang tao, nakakatawang nilalang dahil tinanggihan natin yung offer ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa Panginoon. Pero kahanga-hanga yung pag-ibig ng Panginoon, di ba? No? Ibinigay sa atin na tayo ay maging anak ng Panginoong Diyos. Kita mo yan? Hindi mo deserve yun. Hindi ko deserve yun. Pero ginawa yun ng Panginoon para sa atin. Di ba? Tayo na nakakaawa. Kapag hindi pinabayaan pa natin makaalpas ito. Di ba? Ang panukala ng pagtubos ay naglalaan para sa bawat kagipitan at para sa bawat pangangailangan ng kaluluwa. Yan. Ano ba ang pangangailangan natin? Marami tayong pangangailangan, mga kapatid. Pero ang higit na pangangailangan natin ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang pagkakasakit. Buhay na walang pait, walang kirot. Buhay kasama ang ating pong Panginoon. Sabi po dito, ang pinakamahalagang tanong ngayong umaga, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Di ba? Paano ka makakatakas sa kamatayan? Paano ka makakatakas sa kasalanan kung pababayaan natin ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon? Huwag natin pabayaan, mga kapatid. Grab it. No, keep it. Ang sabi dito, ito ay ipinahayag nung una sa pamagitan ng Panginoon at pinutunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Kaya kung pababayaan mo kaalpas ang ating Panginoon sa atin, yung pabalita ng kaligtasan ay ating pabayaan. Diba? Sino ang talo? Tayo rin. Di ba? Wala namang mawawala sa Panginoong Diyos eh. Manampalataya ka sa hindi, tumanggap ka sa hindi, wala mawawala sa Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, Diyos pa rin kahit wala tayo. Yan ang tatandaan natin. Pero kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay natin, we are nothing, no? We are nothing. Mas masalo pa tayo sa putik, walang pakinabang, di ba? We do not deserve salvation, pero binigay yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako magpapabaya. Talagang attentive ako dyan, no? Active ako dyan. Nakafocus ako dyan. Kay Jesus lang tayo at wala nang iba. Yan po ang mga kaisipan ng mga makalangit na dako. Nawa ay pinagpala tayo ngayong umaga na ito at pasalamat tayo sa paggabay sa atin. Ngayon na nga ay susundin ko ang aking misis diyan sa Manila sapagkat gabing-gabi. So nag-record tayo para masundo siya. Pasama po kami sa panalangin sa pag-uwi namin dito sa Gigba. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pong pagsubaybay. Hanggang bukas pong muli sa Makalangit at Dako dito po sa Discipleship Ministry ng Seventh-day Adventist Church. Ako po si Brother Melvin Alabanza at papanalangin tayo ni Brother Melvin Dilasano. Yung inyo po mga prayer request na i-ready nyo na po habang ating pong pinakinggan isang awit, papuri sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain tayo ng ating pong tagapagligtas. Just what to do. Should have
1,000 pieces gold, and every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Amen mga kapatid. Salamat sa napakagandang tinig ng awit mensahe sa umaga nito kay Sister Karel at kay Brother Roy. Jesus can do it all for you. Yan ang napili kong kanta ngayong araw na babagay sa lesson na po. Ang panganib ng kapabayaan, mga kapatid, lahat ng klase ng kapabayaan sa buhay natin ay masama ang naidudulot except one. Agree ba kayo doon mga kapatid? Lahat ng kapabayaan ay masama except sa isa. Merong isa na hindi masama, yung pabayaan natin na ang Panginoon ang manguna sa ating buhay. Pabayaan nyo na ang Panginoon, at yung iba wag niyong pabayaan, kasi yung lahat ng mga ginagawa natin pabayaan. Yung ating pagiging madalangin, huwag nating papabayaan. Pabayaan lang natin yung ating Panginoon na manguna sa ating buhay. Yan ang nakita ko sa lesson na ito. Dahil pag pinabayaan natin ang ating Panginoon sa ating buhay, anong pangako niya sa atin? Jesus can do it all for you, sabi sa awit. He knows everything you need. Makita niyo po, wala ka nang hahanapin pa talaga. He knows just what to do. So, lahat kaya niyang gawin. Pabayaan natin siya manguna sa ating buhay. Manalangin tayo, gabayan tayo sa ating pamumuhay. At tayo ay patuloy na magdalanginan. Ngayong umaga na ito, Ate Bebe, good morning po. Patuloy na pakisama sa prayer sila Michael Torella at ang kakaya po na si Daniel. Sige po, alam ko na isulat ko dito. Siguro hindi nag-save sa aking listahan. Di bale, ilalista ko na ngayon at isi-save ko na para hindi na mawala. At pasalamat ni Ate Rebe, nakauwi na sila from Isabela. Para lang kapitbahay yung Isabela, Ate Rebe. Aalis lang nag-pray. Linggo pala yun. Ang bilis pala ng araw, ang bihira. 4 na araw na pala nakalipas. Shout out kay Sister Ana Rosbel Tolentino Germino. Ayan muling pababalik sa umaga na ito. Good morning sa inyo dyan. At wala naman prayer request na ako na lampasan. Wala naman. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat po sa inyo sa umaga na ito, na muli nyo kami pinalalahanan na ang pagiging pabaya sa amin sa lahat ng bagay dito sa lupa ay tunay na nakakapahamak. Naway patuloy naming maipokus sa aming mga gawain na kayo ang nangunguna sa amin.
Hayaan po namin kayo na manguna sa aming pusong kailangan po namin ng gabay ng Holy Spirit upang kami hindi matukso ng kaaway, upang kami hindi masilo ng kanyang mga patibong. Bagkus, kami ay magpatuloy lamang sa pagtitiwala po sa inyo dahil alam namin na sa bawat umaga may buhay na may pag-asa. Salamat sa buong araw na ito na muli nyo kaming sasamahan. Salamat kung ano man ang mangyayari. Sa maghapon na ito, mayroon mang mabuti, mayroon hindi mabuti. Ito ay aming papasalamat sa inyo sapagkat sa umaga pa lang kami po ay connected na sa inyo. Nalaman namin na inyong pag-ibig. Nasaksihan muli namin ang iyong pagmamahal at gabay. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin. Una-una si Leonard Gabaw sa kanyang kaarawan. Siya nawa ay inyong samahan sa maghapon na ito at sa mga susunod pang mga taon ng kanyang buhay. Salamat sa mga taon na nagdaan. Siya nakatapos ng pag-aaral. Naway siya ay maging hayaan. Huwag niyo po siyang hayaan na maging pabaya sa kanyang sarili. Bagkus hayaan niya po kayo na manguna sa kanyang buhay, sa pagpatuloy ng kanyang buhay. Amin din sinasama sa panalangin ng kanyang buong pamilya na sila ay patuloy na maging malakas sa ano pa mang bagay sa physical na pangatawan, ganyan din sa pananampalataya at sa pagtitiwala po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan kami sa buong maghapon na ito. Ilayo kami sa anumang kapamakan. Kaya nawa manguna sa aming pag-iisip, pananalita at magawa upang kami po maging karapat-dapat sa inyo. Kasama din namin sa panalangin ng mga Bible students at mga church planting sites. Kasama na rin yung mga listeners, viewers dyan sa gabi-gabing pangaral sa hain at sa pangunguna ng kapatiran dito. Naway bukod sa maraming masiyahan, marami nawa ang maakay sa inyong paanan. Kaya din ng mga Bible students na dyan sa Tabakaw at sa iba't ibang dako ng aming mga nasasakupan na sabay-sabay na pangaral. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga church planting sites. Kasama rin dyan sa Likab, sa General Tinio. Nawa ito ay maging mabilis ang pagtatayo nito upang may masilungan ang bawat kapatiran. Kasama na rin namin ang livelihood program na ginagawa ng bawat isa dyan sa Tabakaw. Nawa ito ay maging pagpapala sa bawat isa, gaya din sa simbahan. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga Bible students kina Ate Flor Evrilla na sina Mike and Martha, Mamaril, ang kanilang buong pamilya. Kasama na sina Tata Cesar at si Heidi De Leon. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Ma'am Karina at si Pastor sa kanilang pag-travel pauwi dito sa Nueva Ecija. Ingatan po sila, ilayo sa anumang kapahamakan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng comfort sa pamilya ni Pastor Di Palubos at si Ma'am Mila pagkawala ng kanilang anak. Alam namin na masakit ang pagkawala ng anak, ngunit alam namin na riyan kayo bilang aming Diyos na nagbibigay ng pangako sa amin na muli namin makakasama ang aming anak sa tamang oras sa inyong pangalawang pagbabalik. At patuloy din namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga nawala ng mahal sa buhay, ang Villaganas and Magro family at sina Mike and Martha. Nawala rin ang kanilang eldest son. Nawabi patuloy silang samahan, i-comfort sa araw-araw at sila ay patuloy na maging connected po sa inyo upang kanilang kalungkutan ay may mapalitan ng kaligayahan ng mga pangako na inyong pinagkakaloob sa amin. Kasama din namin sa panalangin ang good health ng mga anak ni Medrin Peligro Cataw, sina Hara and Cory. Kaya din sa family ni Ate Melen, family ni na Sister Rose Cruz Encarnado, good health ang aming dalangin sa kanila at si Sister Dang de la Cruz at ang kasama na rin ang kanilang maliit na negosyo. At kaya din namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na naghihintay na kanilang baby, sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at si Rosemay. Sinawa itong ipagkaloob sa kanila sa panahon na tama sa inyong mga plano. Ngayon din namin kasama sa panalangin ang kalakasan at recovery. Una-una sina Pastor Alex Rigor, may balik ang kanyang pagkasalita
kalakasan ni Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Cherry Bourbon, at gayon din si Ma'am Sheila Kasamurin, ang teacher po ni Pastor noong junior high. Ay kalakasan din ang aming dalangin sa kanya at pagalingin din siya sa kanyang karamdaman. Kasama din namin sa panalangin si Rona na pamangkin ni Sister Nimpa Rivera na siya ay may sakit sa puso. Siya po ay aming nilalapit sa inyo na hipuin ang kanyang karamdaman, na inyong mapagpagaling na kamay, bigyan siya ng kalakasan sa bawat araw, at siya ay patuloy na magtiwala na ang inyong mga pangako ay hindi napapako, at iparamdam niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal kasama sa kanilang buong pamilya. Kasama din namin si Sister Adele sa kanyang karamdaman, Tatay Carlito Tomas, si Rona, at gayon din ang palakalusugan para kay LG, Nanay Pina, at si Tatay Rudy Rico Hermoso sa kagalingan sa kanilang karamdaman. Michael Torella, gayon din na lumalabo ang kanyang paningin, at tatay ni Pastor at nanay ni Pastor. Kasama na rin si Maribel Agustin at si Heidi De Leon, at ang pamangkin din ni Sister Marites Loreto, at si Kuya Arman Reyes, si Ronaldo Eusebio. Kasama na rin sina Ding Bautista, Pining Eugenio, John Paul Cheng, si Chinchi, Sister Wendy, at kasama na rin si Daniel na po ni Ate Bebe. Kasama na rin namin sa panalangin si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Muntigang Boa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jolquina Aris, si Sister Nena, Tia Anek, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatid po na ito, ang ilan sa kanila ay nasa recovery, nagpapalakas, at ang iba ay patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman. Alisin niyo nawa ang pagkaalinlangan sa kanilang puso, palakasin ang kanilang kalooban, at sila ay patuloy na magtapat at magtiwala po sa inyo sa kabila ng kanilang mga karamdaman na ito. Sila ay nagtitiwala po sa inyong mga pangako. Ang lahat na ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan. Ipagkaloob nawa sa amin ito, hindi sa aming kagustuhan, ngunit sa inyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga prayer warriors. Salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay. Ayan, sabi natin Maricel Velasquez, Ate Bebe, thank you Lord. Salamat din po Brother Melvin. Lagi nating pasalamatan ng Panginoon. Tayo man ay may sakit, tayo man ay malungkot, kagaya na sinabi ko kahapon ng umaga, at kung feeling natin, actually maganda rin yung lesson kagabi sa Sabbath School lesson, kung kayo nakapagbasa, tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Kung kayo man ay may pinagdaraanan ng mabigat na pagsubok sa buhay, wag nating isipin yung hindi na tayo pinababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Lahat ay marunong ang ating Panginoon. Lahat ay darating sa ating buhay. Lahat ay ayon sa kanyang mga plano. Marunong siya. Sabi nga ni Brother Richard Thompson kagabi, bakit kaya ka magkaalala sa iyong future? Hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa future, di ba? Kung ikaw ay may pinagdaraan ng pagsubok sa buhay ngayon, alalahanin mo ang isang araw lamang, yung ngayong maghapon lang, at pasalamatan ng kinabukasan pagising mo. Salamat Lord, another day, another hope, another blessing. Ganun, isang napakasarap. Mawawala yung iyong lungkot, mawawala yung iyong pagdurusa, mawawala yung iyong takot na ano man mangyayari sa future. Huwag natin isipin yung future, maganda yun, maganda. Huwag natin isipin yung future, isipin natin yung ngayon, present. Kasi ngayon tayo dapat magtapat sa Panginoon at kumunik sa Kanya. Oops, teka muna bago ko makalimutan. Babatiin natin happy birthday yung pinag-pray natin kanina na wala sa isip ko yun. Si estudyante to ni Sister Nimpa Rivera, si Leonard Cabao. Happy birthday sa iyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday, Brother Leonard Cabao. Yan, graduate siya sa CLA. Ngayon, baka magka-college na siya ngayon. O, college na siya ngayon mga panahon na ito. At nauna na yung prayer natin sa kanya kanina kasi nakita ko sa listahan ko. Nilista ko siya kahapon pero hindi ko na i-play yung happy birthday song. Happy birthday sa'yo, Leonard. At ayan, yung mga regalo. Alam ko marami ka na yan na ibigay sa'yo nung nasa CLA ka. Bigyan ka ulit ng Panginoon ngayong birthday mo. Hindi para solohin, mga kapatid. Huwag kang tatamad-tamad. Yan ay yung ibahagi sa iba. Huwag kang magpabaya. Sabi nga sa lesson, huwag kang magpabaya. Ibahagi mo yan sa iba. Ang fruit of the spirit. Pagmamahal, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang lahat ay mapapasa iyo pag sinimulan mo sa pag-ibig. Siyempre, pag-ibig sa Diyos. So, ayan, always connect with God. Wala nang ibang solusyon sa mga problema. Ayan. Tama naman sabi ni Nanay Neris, ang pagpababaya ay kapatid ng katamaran. Gawa pa rin ng dyablo. Kaya tunay na sa Diyos tayo magpatulong. Tama, katamaran yun kapag tayo naging pabaya. Kahit anong klaseng pagpabaya, katamaran. Pero ang pagpapabaya, napabayaan natin ng Diyos sa buhay natin. Yun ang pinaka-the best na pagpapabaya sa lahat. Ayan. Siyempre, sa mga hindi ko nabati kanina, good morning sa inyo lahat. Sister Rodesia Cordoba Tomas, good morning po. Si Ate Janice, Daddy Pogi, good morning dyan. Meron pang isa kanina rito nag-shoutout nawala. Pa-shoutout sa magulang ng celebrant si Leonard at sa Italy, Rowena at John. Shoutout po sa mga parents ni Leonard. Si Sister Rowena at si John nasa Italy sila ngayon. Siguro ang oras ngayon sa Italy, kung di ako nagkakamali, nauna sila, tanghali na ngayon. Tanghali na sa kanila or nauna tayo. Hindi ko na matandaan. Anyway, shoutout sa inyo. At naway pag-iingat ng Panginoon ang dalangin namin sa inyo dyan sa malayo sa kabilang dagat, sa malamig na lugar sa Italy. Kung malamig dito, mas malamig doon. Mas malamig doon. Ayan, salamat sa pakikinig. Hanggang bukas ulit. Tandaan, huwag tayong maging pabaya. Bagkus, pabayaan natin ang Panginoon na manguna sa ating buhay. God bless po sa bawat isa.